isa, hinihiling ko po kay Sister Virgin na siyang panganantay sa isang opening prayer. Okay. Nabibigla kasi ako sa malagi. Kaya sandali. Ang palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay, po dito Panginoon. Hallelujah. Panginoon Jesus, pinupuri ka namin, pinatas ka namin, binabatila ka namin. Kami po, Panginoon, o God, ay lubos na nagpapasalamat sa kalakasan na ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. At ang pag-aatin po namin ng Bible study dito tuwing Martes, Panginoon. Salamat, Panginoon, o God, at mayroong Bible study ganito na pinaririmain mo sa amin, Panginoon, na kami po ay maging tapat sa aming paglilingkod at makinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, O God, sa mga bawat isa na naririto, Panginoon, O God, dalangin ko, anuman ang kanilang mga problema, anuman ang kanilang mga kabigatan, Panginoon, O God, alam mo po yan, hindi ko po alam, but then, katugunin mo po, Panginoon, ang kanilang mga kasagutan sa kanilang mga problema sa gabi nito, Panginoon, O God, at higit sa lahat po, Panginoon, O God, ihanda mo palagi ang aming mga tainga upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga gagamitin. Let your anointing upon unto them, O God, hallelujah, magmula sa worship leader, song leader, testimony leader, at sa magtuturo sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa magtuturo sa gabing ito upang maunawan po namin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, na may apply sa aming mga sarili ang iyong mga salita na mapapakinggan po namin sa gabing ito. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung sa Bible kapatid, sa Bible mga kapatid, may mga taong tulad ni Abraham na naghintay ng 25 years bago makamtan yung promise ni God na magkaroon ng anak. May mga tao naman na dumanas ng iba't ibang mga problema at sakit katulad ni Job. At may mga taong tulad ni Stephen na namatay sa pamamagitan ng pagbabato hanggang sa siya'y namatay. So itong mga taong ito ay nakaranas ng paghihintay, nakaranas ng mga problema, at sila ay nawala sa mundo dahil sa pagmamahal sa ating Panginoon. Pero sa lahat ng mga ito, mga kapatid, kahit nawalan sila ng mga bagay-bagay na mga ari-arian na mga mahal sa buhay, hindi nawala ang pananampalataya at pagpupuri nila sa ating Panginoon. So kung hindi nakakalayo tayong mga Kristiyano na bubuhay ngayon sa mga tao noon, anong pumipigil sa atin para sambahin ng ating Panginoon? Anong pumipigil sa atin para i-share ang pagmamahal sa iyong katabi, sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa labas? Anong pumipigil sa atin sa pagtaas ng ating mga kamay sa pagpuri sa ating Panginoon? Kung wala, ay damhin natin ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta ng kantang nagsasabing dakilang katapatan. Sa kabila ng ating
wakas nitong buhay. Tingnan, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magwala pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ikhating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad,
Isisigaw sa buong mundo, kailangan mo. Praise God. Amen. Praise the Lord. So, napagandang pumuli sa ating Panginoon at marami na po tayo makaupo mag-isa. At dadako na po tayo sa part ng ating Bible study kung saan bibigay po tayo ng good reports para naman ma-inspire po ang ating mga kapatid sa kung gaano ba kapangyarihan at kung pa tayo naalagaan ng ating Panginoon sa mga nakarang araw. So, tinatawagan ko na po ang ating testimony leader, si Sister Nella. Sabi natin, God bless you, Sister Nella. God bless you, Sister Nella. Praise the Lord. Ito na naman tayo mga kapatid. Nagkakahiyaan na naman. Praise God. Alam ko mga kapatid na tayo lahat ay mayroong mga patotoo sa ating buhay kung gaano kabuti ng ating Panginoon. Praise the Lord. At inaanyayahan ko ng bawat isa na magpatotoo. Marami po tayong oras sa gabi nito mga kapatid. Huwag po kayong mahiya. Praise God. Pwede yung sabihin ng patotoo nyo dito kasi tayo-tayo lang. Kung nahiya kayo doon sa church dahil maraming tao, dito mas kakunti tayo. Praise the Lord. Kristiyan. Salamat at sa Panginoon dahil nag-atin mo na ito dito. Ay mapasalamat ko at salamat na at kung binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Grasya, ganun din ang ating pamilya. Praise the Lord. God bless you, Brother Peter. Tunay po mga kapatid ng ating Panginoon na andyan po lagi na gumagabay sa bawat isa sa atin. Sino pa po? Ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa totoo lang mga kapatid, palagi din ako sa kalsada. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil iyos niya ako palagi sa aksidente at pinuproteksyonan niya ako. At nung Lunes kong mga kapatid, talagang pinili ko lang nagtrabaho kasi umuubo talaga ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandun yung gabay niya at kalakasan niya binibigay sa akin. Kaya lahat ng pabuhay ko salamat binibigay ko sa akin. Amen. Alam niyo mga kapatid, yun po ang privilege po natin na nakakilala sa ating Panginoon dahil alam natin mga kapatid na pag nananalangin tayo, andun po yung gabay at biyaya po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Saan man tayo mapunta mga kapatid, ang ating Panginoon nandyan lagi na nagproprotekta sa bawat isa sa atin. Sino pa mga kapatid? Kuya, nais ko yung pasalamatan ang Panginoon sa nakapatan niya. Dahil alam niyo rin, nagkasakit din po ako sa ubo. Yung ubo ko kasi matigas. O wala naman akong pangkas, malakas ang katawan ko, malakas na rin ang pagkain ko, magandang appetite. Last week pala, nagkaroon ako ng minor surgery dito sa kamay dahil hindi ko alam kung may nakagat or pizza. So, ang sakit talaga nung Thursday pa nangyari ito. And then Friday, magtuturo pa naman ako dun sa shade prayer natin. Ay, nararamdaman ko ang sakit. Pero ako napapasalamat sa Diyos kahit na gano'n nararamdaman ko, tinulungan pa rin ako ng Diyos na sa shade prayer natin. And then nakatin ako ng Saturday. Sunday, hindi ko talaga maitiis. Kaya Monday, punta na ako ng hospital. Sinamahan ako na si Grace at yung doktor na kilala nila doon. At yung surgeon na yung nakita niya, talagang sabi niya, ay, delikado to dahil sa buto tumama. Yung boils, kaya masakit. Kaya buti nilang sabi, nagapan mong ipaayos ito, hindi. Baka hanggang daw dito mamaga.
So, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil walang anesthesia po. Talaga sinugahat niya, talaga tinanggal yung dugo tayong pizza. Ay, ang sakit pa, gusto kong sumigaw, umiyak. Kaya lang hindi ko magawa dahil nandun yung asawa ng doktor, may sekretary, makakala nila may nangyayari. At kaya tiniis ko talaga, ang sakit, grabe. So, awa ng Diyos, habang ginagano niya, tinatanggal niya, ang ginagawa ko ng Lord, hallelujah, praise the Lord, kumakita na lang ako sa Panginoon, para yun na lang antidote ko sa, sa kamay ko sa sakit. So, binigyan ako ng 1 week na antibiotic, tsaka yung pain reliever for 7 days, para hindi ako may infection. Yun ang ginawa ko, every 12 hours yung gamot ko. Kaya maaga ko nagigising 3 o'clock para sa pag-take ko ng gamot. Kailangan tuloy-tuloy. Kasi pag mamiss mo pala yung ulitin mo na naman yung antibiotic. Kailangan talaga strictan mo rin yung sarili mo. At kailangan pag nag-take ka na ng antibiotic, hindi pwede walang laman ng tiyan mo. Kasi nangangasim. Although, yung gamot na yun, 625 mg ba naman ang binigay? Ay nangangasim ang sigura ko kahit may laman ng tiyan ko. Pero ang kagandahan nito, napakabuti talaga ng Diyos na kahit may sakit ako, may nararamdaman ako sa katawan ko, hindi ako pinapabayaan ng ating Panginoon. Malakas pa rin resistensya ng katawan ko. Katunayan nga, ang sarap pa nga ng pagkain. Sarap pa rin akong kumain. So, ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ngayong araw na ito, wala na po magaling na pinagkamin ko. So, God be all the glory, ganyang kabuti ang Diyos, tulad yung sinabi si Studenta. May pagkakaiba talaga bilang anak ng Diyos dahil iba talaga ang blessing na pinagkakaroon ng Diyos sa atin. Yung kagalingan ba, mabilis. May pagkakaroon ng Diyos sa atin dahil lalo na pag faithful ka, sumusunod ka, ginagawa mo yung gampan, yung tungkulin mo para sa Kanya, hindi ka naman niya pababayaan. Kung may kailangan ka mga prayer mo, sinasagot ng Diyos. So, kahapon, dahil ilang weeks din ako hindi nakapag-Bible study for 3 weeks ata. So, yung mga Bible study ko, hindi ko na gampanan. Pero kahapon, nag-umpisa na ako. May bagong Bible study ko. To God be all the glory. At ngayon, nandito po ako sa inyong harapan. And then, sa Thursday ulit, I pray na matuloy ulit. Kasama ko si Master Virgin. Na i-pray nyo rin kami na ang mga Bible study ito pagpalain natin. God be all the glory. God is good. Thank you, Jesus. At magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, sino po mga kapatid? Wala na. Wala na mga kapatid. Nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon dahil Tunay pong napakabuti na sa amin. At yan lagi na tumutugon sa aming mga pangangailangan araw-araw mga kapatid. Dahil tayo, nabubuhay tayo na maraming pangangailangan. Pero salamat sa ating Panginoon dahil andyan lagi yung blessing niya, yung suporta niya sa bawat isa sa amin. At ganun po yung lagi niyang pag-iingat sa amin mga kapatid. Napaka-importante po na hiningin po natin sa ating Panginoon ang kanyang pag-iingat dahil lagi tayong umalis, lagi tayong lumalabas. At salamat sa ating Panginoon ang kanyang protection sa bawat isa sa atin. Pinabalik po sa ating Panginoon. Amen mga kapatid. At kukunin ko na po itong pagkakataon para pasalamatan ng ating Panginoon. At kahit na dumadaan man tayo sa iba't ibang problema, sa iba't ibang pagsubok, bukod sa pamilya, bukod sa mga kaibigan, salamat po ko dahil binigay ng Diyos si Pastor na nagbibigay sa akin din ng mga advices na nakakatulong naman sa akin sa pag-survive araw-araw. So palakpakan po natin ang Panginoon ng mga. Alala ko na po tayo sa part ng ating Bible study kung saan kakanta po tayo ng masasayang awitin. Kaya tinatawagan ko na po ang ating song leader na si Brother Jonas. Sabihin mo natin, God bless you, Brother Jonas. God bless you, Brother Jonas. Mga kapatid, nalala po tayo po. Nalala po natin ang isa ating Panginoon sa ating Pastor lang po. Susunod, aking nais mo.
kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayo, malayo, malaya. Malaya, malayo, malayo, malaya. Malaya, malayo, malayo, malaya. Malaya, malayo, malayo, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, kalakasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako, inilaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, kalakasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako, inilaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Praise God. Hallelujah. Amen. Sumuli po nating palakpakan ng ating Panginoon. At ngayon po mga kapatid, dadako na rin po tayo sa pinakamahalagang part ng ating Bible study ngayon. At kung kayo po ay may dala ng mga Biblia, ay palay kung ilabas para gamitin ngayon dahil babasahin po natin, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. So tatawagan na po ang ating exhorter. Sabihin po natin, may lang pa. Sabihin po natin, God bless you, Sister Sen. God bless you, Sister Sen. Christian, praise God. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. So, bago po tayo magbasa mga kapatid, ay hindi rin ko po kay Ma'am Edeline na siya po. Amen. So, minsan pa natin palakpakan ang ating mga muli nagpapasalamat po ngayong gabi dahil talagang napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Dahil dumating po kami sa mundo na kami muli makakakanin yung mga salita. Lord, I pray my God na tulungan mo kami na magkaroon po kami ng kagutuman sa iyong mga bilas na salita. At ikan mo po sa amin kaibuturan ng aming mga puso ng mga salita. At tulungan mo rin po kami na huwag mong hayaan na makalimutan po namin ito. Tulungan mo kami i-apply po namin ang mga salita mo na aming maririnig po ngayong gabi sa araw-araw namin pamumuhay. At bumilos ka po, Panginoon, sa aming gitna at huwag mong hayaan, Panginoon, na may mga espiritong mga hadlang sa aming pakikinig na yung mga salita at nakatayo na rin po ang lecture po si Sister Senny. I pray for divine knowledge and anointing, my God, ikaw po sa kanya gamitin mo siya bilang instrumento ng iyong mga salita. Kanong nais mo, Panginoon, gamitin mo siya, Panginoon, at makita niya kung mga pangangailangan ng mga anak. Itong dalangin ko po sa makapangyarihan pangalan mo. In Jesus' name we pray. We'll say amen. Amen. Praise God. Praise God, praise God. So, kung meron po tayo ba na nakasulatan mga kapatid, atin pong buksan sa Matthew 6:33. Sabi na dito mga kapatid, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Sabi sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, instruction, and righteousness. Sabi sa Tagalog mga kapatid, datapwat, hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sabi dito sa Tagalog sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo,
pagsansala sa pagsaway, at ikatuto ng nasa katwiran. Praise God. So malaya na po tayong umupo mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Kung kayo po'y nakakatanggap ng regalo mga kapatid, masaya ba kayo mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Sabi rito, bakit magandang regalo galing sa Diyos ang Biblia? Ano ang nararamdaman mo kapag nililigaluhan ka ng kaibigan mo? Gusto mo siguro buksan ka agad mga kapatid, hindi ba? At masaya ka na kasi naalala ka niya. Amen. Siguradong magpapasalamat ka sa kanya mga kapatid. Praise the Lord. Ang Biblia ay isang regalo galing sa Diyos. May mga impormasyon ito na hindi mo makikita kahit saan. Halimbawa, sinasabi nito na ang unang lalaki at babae, mga prinsipyo rito na nakakatulong sa atin kapag may problema tayo. Sa Biblia makikita ang layunin niya para maging magandang tirahan ang lupa. Paano gagawin ng Diyos? Amen. Sa Biblia, isang ang magandang regalo ang Biblia mga kapatid. So pinamagatan ko mga kapatid ang title na ito, K to Be Victorious. Una mga kapatid, read the Bible. Anong matutunan mo habang pinag-aaralan mo ang Biblia? Habang pinag-aaralan mo ang Biblia, makikita mo na gusto kang maging kaibigan ng Diyos. Pinag-aaralan mo ito, mas nakikilala mo siya. Mas magiging malapit mo siya o maging kaibigan mga kapatid. So, the Bible, sino nga ba mga kapatid ang author ng Bible? Hindi ba si Jesus Christ? Amen. So, the author of the Bible is Jesus, no other than Jesus Christ. Hindi ang lalaki ang sumulat nito. Ginagabayan lamang sila ng Diyos habang isinusulat nila ang kaisipan ng ating Panginoon. Na talagang ang Biblia ay totoo mga kapatid. Sabi dito sa 1 Thessalonica 2:13, at dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos nang iyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sa makatwid baga na ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Praise God. So, lahat tayo mga kapatid, gusto nating maging successful sa buhay. Maging matagumpay sa bawat negosyo mga kapatid, trabaho, sa pag-aaral mga kapatid. Lahat tayo gustong yumaman. Lahat tayo gustong maging malaya, yung walang pumipigil sa atin mga kapatid. Lahat tayo ay gustong magkaroon ng magandang buhay. Di ba mga kapatid? Ang sabi mga kapatid, sa ating nabasa na seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pero ang tanong mga kapatid sa Panginoon, yes, nag-church naman ako, umaattend ng midweek service, umaattend ng home Bible study, kagaya ngayon mga kapatid. Pero bakit parang bingi ang Panginoon? Parang hindi niya nakikita ang ating sitwasyon. Number 2 dito mga kapatid, sabi niya, ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Na ang sabi ng Panginoon in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Kung hindi mo man makuha kapatid, ang kinakailangan mo, kailangan mong isik ang ating Panginoon through the reading
of the Bible. Amen. Praise God. Dahil in the Word was God, dahil ang Biblia ay punong-puno ng biyaya at mga pangako. God never failed us His promises. He promised us that He never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan mga kapatid. Ngunit nakalimutan buksan ito. Nakakala natin na ang Panginoon ay pinabayaan niya tayo mga kapatid. Ngunit hindi mga kapatid. Dahil ang Diyos, He is Emmanuel. He is God with us mga kapatid. He is our life and He is the bread of life. Amen. Praise God. Sabi nga dito sa Matthew 4:4, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by the every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang mga kapatid sa tinapay nabubuhay ang tao mga kapatid, kundi sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. He is always with us in time of needs. Pangangailangan natin, financially, materially mga kapatid. Time of sickness, kagalingan kung tayo ay may sakit. Praise God. Time of problem, trials, pagsubok sa buhay. Time of hopeless. Yun, sa isip mo ay wala ng pag-asa. Hindi mo man alam kung ano man ang iyong gagawin. Our hope is in Jesus. Praise God. Hallelujah. Dahil ang Biblia, mga kapatid, ay punong-puno ng instruction na nasabi nga mga kapatid na binasa natin na all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction and righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din man sa pagtuturo mga kapatid. Amen. Praise God. At ikatututo ng bawat isa sa atin. Praise God. Kung paano kayo maman maging malaya at nagkaroon ng magandang buhay mga kapatid. Ngunit nakalimutan nating basahin ang salita ng ating Panginoon dahil nakapokus tayo sa ating mga hinihingi. Huwag mong sabihin na bingi ang ating Panginoon kung ang Biblia ay hindi mo binabasa mga kapatid. Kaya maraming Kristiyano na bumabagsak sa kanilang pananampalataya dahil ang kanilang kaluluwa ay hindi kumakain sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang Biblia mga kapatid ay instruction na kung paano tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Paano tayo hihingi sa ating Panginoon? Pangatlo ay dito mga kapatid, malaki mga kapatid ang malaking tulong sa atin na ang Biblia mga kapatid ay atin pong binabasa. Praise God, hallelujah. At napapakain natin ang ating kaluluwa na siyang magtuturo sa atin lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Praise God. So number 3 mga kapatid, ngayon alam na natin na ang pangako ng ating Panginoon na sabi sa kanyang salita in Matthew 7:7, ask and it shall be given you, seek and it shall find, knock and it shall be opened unto you. Yes mga kapatid, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Praise God, kung tayo mga kapatid ay hihingi sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin mga kapatid, tayo'y sasagutin at ipagkakalobyan ng ating Panginoon mga kapatid. Kapag tayo ay hihingi ay bibigyan niya kung tayo ay lalapit sa pamamagitan ng prayer. Amen. Praise God. Dahil ang prayer ang daan para tayo ay mas lalong lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang prayer ay kaya niyang gawin ang imposible na maging posible. Amen mga kapatid. Like Lazarus and 4 days na siyang namatay mga kapatid. Isa pong great miracles ang nangyari na naging sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit hindi pinuntahan agad ng ating Panginoon si Lazarus dahil
araw na siyang namatay. Dahil gusto ng ating Panginoon na maipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. Ang miracles, mga kapatid, na ipinupunyag, mga kapatid, ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, kailangan po nating lean into your Savior instead of ourselves, mga kapatid. Make His kingdom your first priority. At don't worry, mga kapatid, God will take care of the rest, mga kapatid. But seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. Kayang abutin, mga kapatid, nang hindi maabot. Kaya niyang pagalingin ang lubhang sakit at karamdaman. Ang mga taong hopeless na hindi alam kung sino ang lalapitan o tatawagan, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi nga sa Romans 10:17, mula sa pakikinig natin ng salita, mga kapatid, ng ating Panginoon, doon po tayo magkakaroon ng ating pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang miracle ay imposibleng ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. Praise the Lord. Example ko lang po yung nangyari po sa akin when I was giving birth, mga kapatid, kay Jasper, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil God knows, mga kapatid, na walang-wala na po kami, mga kapatid, pero sa pamamagitan lamang, mga kapatid, ng prayer from yung cesarean, mga kapatid, pero nagkaroon po ng miracle, mga kapatid, dahil po sa prayer. Yung cesarean na yon, mga kapatid, naging normal po. Praise God. Hallelujah. Glory to God. But seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. Our relationship with Him, we give our life to God. Building our faith to God. Amen. In Matthew 16:18, praise God, sabi niya, and I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Sabi rin dito sa Matthew 22 verse 14, many are called but you are chosen. Yes, mga kapatid, marami ang tinawag, pero kakaunti ang pipiliin ng ating Panginoon. So, kailangan po, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy, mga kapatid. Huwag po tayong katumpik-tumpik sa ating pong paglilingkod. Hallelujah. Kundi bagpas, mga kapatid, tayo po ay maging mainit. Hallelujah. Sa ating paglilingkod. Sabi rin dito, mga kapatid, sa Matthew 24:13, but he shall endure it unto the end. The same shall be saved. Yes, mga kapatid, kung tayo patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon, hallelujah, tayo ay magpapatuloy, praise God, we are endured until the end, until the coming of the Lord, hallelujah. In Joshua 24 verse 15, as for me in my house, we will serve the Lord. So, mga kapatid, kung tayo ay buong family maglilingkod sa ating Panginoon, hallelujah, ay ibibigay natin ang lahat ng the best po natin upang sa ganun sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay maratnan po niya tayo, mga kapatid, na mainit. Praise God. Hallelujah. Kung tayo po ay gigising, mga kapatid, in the morning, magkaroon po tayo ng personal devotion, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Na maging priority po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, sa ating pong pagbabasa, mga kapatid, ng Bible, mga kapatid, kami po'y nagpapasalamat ng mga warrior, praise God, dahil sa amin pong coordinator na si Ma'am Edeline ay binigyan po kami ng pagbabasa ng the Word of God ng 2 verses in a day, mga kapatid. 2 verses sa isang araw. At 2 chapter sa isang araw, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda, mga kapatid, na ang Bible po ay lagi po natin babasahin, mga kapatid, upang sa ganon, mga kapatid, ay ang kalooban at plano ng ating Panginoon, mga kapatid, ay ating pong masunod. Praise the Lord. Hallelujah. Na sa muling pagbabalik, mga kapatid, ng ating Panginoon ay madatnan niya tayong malakas, mainit na naglilingkod sa ating Panginoon. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. So be strong in the Lord, in the power of His might, to fight a good fight of faith, and to run this race with patience and faithfulness, mga kapatid, until He comes. But seek ye first the kingdom
of God. So tayo mga kapatid ay magpalakas mga kapatid sa ating pong paglilingkod. Hallelujah. Praise God at aking pong ibinabalik na po. Praise. Sa napakagandang misahe ng ating Panginoon na inilagat niya sa kanyang puso. Totoo mga kapatid, ang salita ng Diyos ito ay napakahalaga sa ating kaluluwa. Dahil alam naman natin na wala na ibang pagkain ng ating kaluluwa kundi ang salita ng Diyos. Amen? Alam natin ang salita ng Diyos, ito ay divine knowledge. Ito ay kaalaman na mula sa langit na binibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung hindi natin pag-aaralan ito, hindi natin ito maintindihan. Kaya mahalaga itong mga Bible study na ginagawa natin dahil dito natin naririnig ang tinig, ang boses ng Diyos. Amen? So, ang salita ng Diyos, ito po ay kalakasan po natin. God's word is our strength. Bilang Kristiyano, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Dahil hindi ka lalagong Kristiyano kung hindi ka kumakain or nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Pero kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, please, I encourage everyone to listen. Yes. At hindi lang makinig. Ano? Sagot. Ikabuhay po natin. Dahil nagkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos kung ina-apply. Praise God. Ang salita ng Diyos ba? Ano lang, para lang sa mga ato? May pinipili ba? No. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Nang sa ganon, lumago ang ating pananampalataya. Binigay niya sa bawat isa sa atin, kaya walang exempted. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, pasalamat ka. Dahil kinausap ka ng Diyos ngayong gabi. Amen. Amen. Praise God. Be thankful. Dahil hindi nyo ba alam, hindi lahat ng tao nakakarinig ng salita ng Diyos. Yes. Kahit nandyan man gusto nilang marinig, hindi nila maintindihan. Dahil kahit narinig nila, alam naman ng Diyos, hindi nila pinapahalagan ito. Kaya ang ginagawa ng kalaban. Alam ng kalaban, if you don't value the Word of God, the devil will snatch the Word of God right away. Totoo yan. Kaya pagkalis mo dito, ano kayo tinuro si Suseni? Nakalimutan ko, nagkaroon tayo ng Alzheimer kaagad. Kala ko mga matatanda na nag-Alzheimer, pati rin po tayo. Kaya importante, alam ko hindi lahat nakuha natin. Pero naniniwala ko, may tinanim ng Diyos dyan sa inyo. Yes. Kaya dapat ko, anong tinanim ng Diyos sa inyo? Bulay-bulayan ninyo. Sabi niyo, pagdating niyo sa gabi, Lord, ano kaya yung salita mo kanina? Lord, ipaalala mo. Gusto kong manatili sa puso ko. Lord, take me deeper to your word. Kung hindi malalim, yung narinig mo ngayon, bukas, magpagkakaroon tayo ng Bible study. Lord, dagdagan mo lang aking kaalaman. Kasi importante yun. Mas mahalaga, mas matalino ka sa Word of God ka sa mga aralin natin sa school. Totoo ba? Kasi pagdating mo sa langit, hindi mo na kailangan yung science doon. Hindi mo na kailangan yung English. Ang kailangan mo ang salita ng Diyos papuntang langit. Yun ang pitpitin mo. Habang ikaw ay nabubuhay dahil sisingin niya ang bawat isa sa ating tandaan. Kung paano mo pinahalagaan ang salita ng Diyos na binigay ng Diyos sa'yo. Kasi kanya-kanyang talento na binibigay niya. Halimbawa, Clara, ay binibigay niya lang sa'yo konting talent. Kasi alam niya na yun lang kaya mo. Pero Sister Romela, matalino ka lang ng Diyos, matalino ka, binibigyan ka ng 10 talent. Word of God. So, nasa iyo yan kung paano mo gamitin sa buhay mo. Kasi kailangan i-apply natin eh. Kasi kung di mo ina-apply, sayang. Tulad ni Job, sino nakakakilala kay Job? Kilala natin siya. Sabi niya dito, like Job, he treat it as a food. He said, I have treasured the word of his mouth more than my necessary food. Walang kwenta yung mga pagkain natin sa kanyang buhay. Tirit niya talaga, trinato niya na ang pagkain ng salita ng Diyos ay more than, mas mahigit pa sa pagkain. Dahil alam niya kasi importante
importante na pakainin mo ng pakainin ng kaluluwa natin. Pero dito, sa isang linggo, ilang beses mo napapakain ng kaluluwa mo, ng salita ng Diyos? Isang cup? Di ba tayo kumakain tayo ng rice, 1 cup? Sinong kumakain ng 1 cup every meal? Dante, 1 cup ka, di ba? O more than. Para sa kanya, more than that, di ba? So tayo, hindi sapat yung word of God na nakakain natin kasi tulad dito, every Tuesday, praise the Lord. At least nadadagdagan yung 1 cup natin. Nasalita ng Diyos. We're so thankful, we're so blessed. Dahil nagkaroon tayo ng Bible study. So ibig sabihin na nadadagdagan ang kalaman mo, sisingin ka rin ng Diyos. Yun lang ang nais ng ating Panginoon iparating sa atin. Dahil nakikinig ka na dito sa mga Bible study natin, nais ng Diyos na tumulungan mo. So bukas, kakain na naman tayo, kumaaten tayo. So magkakaroon na naman ng another cup ang ating pagkain para sa ating kaluluwa. And then kailan na naman? Sa linggo. Di ba doon tayo kumakain? What if kaya kung everyday, kumain ka? Paano? Sa pagbasa ng Word of God. Kahit 2 verse lang tulad na sinabi ni Sister Sally. Okay? Totoo. Kasi yung 2 chapters, hindi naman natin may absorb lahat yun. Amen? So, ang suggestion ko lang, mga tatay, kahit alam ko busy tayo lahat, walang exempted. Sa isang araw po, magbasa kayo kahit 2 verse lang. Okay ba yun? So next week, magtatanong ako isa-isa sa inyo ha. Be honest. Umpisa natin, kailan din may gusto umpisahan? Mga tatay, mga young people, kasi kailangan na to. Importante ito mga kapatid. Totoo. Kasi sabi ng salita ng Diyos, tulad ni Job, di ba alam natin na grabe ang kanyang nangyari. Kahit sabi na kahit super time ang trial ni Job, he did not give up. Bakit? He was able to survive and in the end was blessed by God. Bakit? Punong-puno siya ng salita ng Diyos. Totoo yan. Kahit anong grabing bagyo ang naranasan natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo, you will not give up. Dahil ang salita ng Diyos na itanim niya sa puso natin ay hindi ito mawawala. Kaya mahalaga na mayroon kang salita ng Diyos na alam mo na memorize mo. Para pagdating ng sakuna problema, brother, maalala mo yun. Ipaalala ng Diyos yung salita ng memory verse na memorize mo. Maalala mo para lalo kang titigil. Totoo yan. Kasi yung mga Sunday schooler ko, no, brother dati ko naalala mo, ang testimony nila, nung sila'y nag-backslide, kasi nag-aatin sila Sunday school every Sunday, very faithful sila. So lahat kasi tayo, hindi pa tayo perfecto. So lahat tayo makakaranas ng mga pagsubok. So naranasan nila nag-backslide. Kasi siyempre makamundo mga young people habang lumalago, natutukso. So siyempre nakakaroon sila ng pagkakasala, so nag-backslide sila. Pero alam niyo, sabi nila sa akin, ng testimony nila, hindi ko makalimutan. May testimony na yan. Yung mga estudyante ko, yung mga salita mo na tinuro mo sa amin, na ilagay ng Diyos sa puso namin, hindi namin nakalimutan. Kaya nung time na kami nagkaroon ng problema, yun ang pinaalala ng Diyos sa amin, na kami kailangan bumalik. Wow! Grabe! Kasi kung ang salita ng Diyos inilagay mo sa puso mo, minemorize, hindi lang minemorize, kundi pinapuso mo, inapply mo. Pag may dumating na problema, yun ang ibubulong ng Diyos sa'yo. Para lalo kang kakapit, hindi ka magbabackslide. Yes. Although nag-backslide sila, pero ang salita ng Diyos tumulong para makabalik sila sa church. Sabi nila sa akin, mahadang, alam mo kaya ako nakabalik sa church dahil yung mga salita mo na, salitaan ng Diyos na tinuro mo sa amin, yun nagpapalakas sa amin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, tutuin gawin niyo yun. Okay? Next, umpisa natin by Monday. Okay? Kung gusto niyo bukas na. Ay, hindi na Magra-rapture na, kailangan tayo. Diba? Hindi mo alam ang rapture. Nice ng Diyos ng kahit 2 verse lang every day. Okay? Of course. Kami mga prayer warrior,
may everyday kami 2 chapters na binabasa, Monday to Sunday yun. Ang cut-off po namin alas 5. Pag hindi ka magbasa before 5 o'clock, may penalty kami 20 pesos. Di ba ganda? May pundo pang prayer warrior. Okay? So ngayon naman, pag hindi kayo nagbasa, magbabayad po kayo ng 2 piso. Para may pundo po ang ito natin. Ang gawain nito. Okay? Para hindi mahirapan yung 10 peso. baka hindi nila kaya. 10 per word. Hindi, para magpasok sila. Okay. Hindi, ganito na lang. Ibibigay niyo po ba yung verses? Kayo ang maghanap ng 2 verse. Na Tapos yung tatayo isa-isa sabihin yun? Pwede. Pwede. Usang oras natin. Pwede yung, yung Jesus way. So, bawat mag-umpisa tayo ng Monday, sisili ko kayo sa Tuesday. Okay. Hindi, ganito lang. Tingnan ko lang, check ko lang para mabilis tayo. 2 verse. Isulat nyo. And then, make sure memorize nyo. After sa katapusan ng first week ng December, mag-meeting tayo mamaya. Kakaroon po tayo ng kainan dito, parang fellowship. Last year natin na magkakaroon tayo ng fellowship. And then, mamaya mag-usap po tayo dahil magkakaroon din tayo kung anong gawin pa natin mag-improve po tayo para next year. Okay? Kasi meron kami meeting nung Sunday at maganda yung meeting namin, sinabi na aming pastor. Kasi gusto niya kasi yung mga Bible study natin i-grow. Na hindi lang tayo nakikita. Kailangan may mga bisita ba tayo. Amen! Diba? Tanayin ba kayo? So, kailangan bawat Bible study natin, sikapin natin makadala tayo ng isa na bisita. Dahil yun ang target natin. Amen? Kasi malapit ang babalik ang Panginoon. Tandaan ninyo, lahat po tayo harap sa Diyos. At sisigilin niya tayo. Brother Dante, sabi niya, nasa yung bunga mo. It's true. Nasa Biblia, kung babasahin ninyo. Lahat po tayo bilang Kristiyano, anak ng Diyos, sisigilin tayo ng Diyos isang bunga. Habang kayo nagbubulay namin, bunga tayo. At although hindi naman lahat tayo magaling mag-imbita. May kanya-kanya rin tayong talento. Tulad ni Brother Christian, taga-tugtog. Depende sa asset mo. Pero si Brother Christian, iba rin ang asset mo. Amen? Sister Clara, iba rin ang asset mo. So, kailangan lahat tayo natutulungan dito para lumago ang gawain ng ating Panginoon. So, ngayon, magkano ang penalty natin? 5 piso? Sa mga estudyante, siguro ano lang? 5 piso. Okay. 5. Mga estudyante. Tayong mga trabaho, 10 piso. Pwede na. Trabaho ka. Binalya ka na. Siguro ikaw 20 pesos. Okay. O 10 pesos lang siguro para hindi naman masakit. Para may pundo lang tayo na makakatulong. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, exempted po kayo. Ang gusto ko lang, tatay. Tatay, ang gusto ko lang, nandito kayo. Alright? So, napakahalaga yung salita ng Diyos na ating napapag-aralan. Kaya please, sikapin ninyo na ang mga salita ng Diyos, kahit sino magturo dito, makinig kayo mabuti. Okay? Dahil alam ko may blessing ang bawat isa sa atin na pinagkakalunan ng Diyos sa atin. Hindi mo man maintindihan lahat, pero meron ka makukuha. Paliwanag mo ba? O wala kayo nakukuha? So, totoo. Sinong may nabibless? Kung may aatin siya ng Bible study. Taas lang kamay natin. Amen. Lahat po tayo nabibless. Okay? So, gusto ko lang yung kanina. Sabi ni Sister Sandy kanina, ang salita ng Diyos, God's word was given for many reasons. Tulad na bang ni Sister Semi, maraming dahilan kung bakit ang salita ng Diyos tinuturo sa atin. Ano yung narinig natin? To review. Ano ibig sabihin ng review? To teach us. Okay? So teach us, sabi niya dito, to know where you are going. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para lang natin kung saan tayo
patungo. Kasi you cannot foresee the future or exactly where you're heading. But God's Word will guide you. Brother Peter, alam mo ba kung paano mamuhay ng tama? No. So, ang salita ng Diyos, tuturuan na tayo para magkaroon ng tamang direksyon ng buhay natin, i-guide na tayo. Amen po ba? Amen. And we don't know how to go to heaven. But we know how to go to hell. Natin, di ba? Madali lang. Magsinungaling ka lang. Mag-tune ka. Magpunta ka sa inferno. Di ba? Magmura ka lang. Eh, madali pumunta sa inferno. We know how to go to hell, but we don't know how to go to heaven. Kaya sabi ng salita ng Diyos, teach us to teach us. Kasi kung di tayo tuturuan, di natin alam kung paano pumunta sa langit. Madaling gumawa ng kasalanan. Di ba? Nasanay tayo. Sino ba hindi nagkakasala dito? Lahat! Di ba? Sino ba walang nagagawang hindi? Sino ba sa atin hindi nagkakasala? Lahat po tayo guilty. Dahil di ba tayo perfect? Pag perfect ka na, wala ka na dito, brother Rick. Nandito ka na sa langit. Dahil di ba tayo perfecto eh? Di ba? Nagkakamali pa rin tayo. Pag-iisip, pananalita, pagkilos. Di ba? Kahit gusto mong gumawa ng tama, hindi mo magawa. Kasi, nandito pa tayo sa laman. Gusto niya lagi gumawa ng masama. Kaya kung minsan, paluin mo. Pag gusto uminom, ay, di ka pwede uminom. Isipin mo, masisira ang lungs mo. Diba? Isipin nyo kaagad ang salita ng Diyos nang sa ganun hindi kayo makagawa ng kasalanan. Isipin nyo lagi ang kaligtasan patungo sa langit. Nang sa ganun, maiwasan natin ang magkasala. Okay. Next. Ano pang kanina sinabi ni Sister Zenny? To instruct. Ang salita ng Diyos ay para instructan ka. Paano? To obey God. Kasi if you don't understand what's God's law are, paano mo masusunod? Diba? Kaya ni-instructan ka ng Diyos para sumunod. Dahil sabi ng ating Panginoon, ang susi ng pagpapala ay ano? Obedience. Kasi kung di ka rin masunurin, paano ka magkakaroon ng pagpapala? Kahit dasal ka ng dasal, kung di ka naman masunurin, hindi rin pakikinggan ng Diyos ang panalangin natin. Tulad ng pinag-aralan natin ng linggo. Diba? Paano ka magkakaroon ng miracle sa buhay mo kung nakakaroon ka ng kasalanan? Wala eh. Kasi sabi ng ating salita ng Panginoon na sinabi ng ating pastor, you have to, unroll the stone. Kailangan pagulungin mo yung bato para gumaan ang buhay mo. Matanggap mo ang pagpapala ng Diyos. Kasi ang umahad lang ng miracle sa atin ay kasalanan. Yung hindi mo pagsunod, pasaway ka. Mga munting mga instruction na Diyos, we don't know how to follow. Yun ang mahirap sa ating mga Kristiyano. Pagsak tayo sa instruction, simple instruction, we don't know how to follow instruction. Tulad na mga Israelites, sabi ng Diyos sa kanila, ano naging kasalanan ng Israelite? Diba? Sa kabila ng mga nakita na ng miracle na ginawa ng Diyos, reklamo sila ng reklamo. Ang sabi ng Diyos, may simple instruction. Sumunod lang kayo kung anong sinasabi ko, makinig at ikabuhay mo. Yun lang, that's it. Mahirap ba yun? Wala. Simple. O-B-E-Y. Obey. Ilang word lang yung O-B-E-Y. 5 word. Pero nagreklamo pa sila. Kaya ganyan din tayo ngayon. Yun ang kulang sa atin. Alright? And then, review. Bakit kailangan i-review ka ng Diyos? Kasi, di ba di tayo mga bastardong anak ng Diyos? We are legal tayong anak ng Diyos. Kailangan i-review ka. Kasi ang Diyos, kung mahal ng anak niya, kailangan paluin niya tayo. Paano pagpalo niya sa akin sa mga salita ng Diyos naririnig natin? O natin narinig ko na yan. Ay, hindi ko gusto yung tuturo. Ay, lawa kay Sister Virgin, tawa ng tawa. Kung may ganyan tayong comment, dapat hindi. Kasi bawat tumatay dito, may salita ang Diyos na ginagamit niya para
i-rebuke tayo. Magpasalamat tayo kung nasaktan ka. Oh, amen. Dahil hindi lahat ng salita ng Diyos kasi puro masasarap. Kailangan paluin din tayo. Di ba, Sister Delda? Posible, hindi mo sila pinayag kung dalawa. Ano mo rin? Brother Junior, posible siguro yan, hindi ka naman mabait. Diba, Brother Peter, pinapalo mo rin yung mga lalaking mo, ano? Kasi Sister Clara, siguro din. Yes, kailangan. Kasi kung hindi mo paluin ang anak mo, hindi mo yan pasaway. Kaya ganun din ang Diyos sa atin, pinapalo niya tayo. Paano niya tayo pinapalo? Sister Romel, alam mo paano pagpalo ng Diyos sa atin? Kung may hinihingi ka, hindi. O kaya, nagkakaroon tayo ng hindi magandang buhay. Instead na magandang buhay natin, nagkakalintik-lintik ang buhay natin. Kasi, nagiging pasaway ka. Kailangan gawin ng Diyos yun. Kailangan saktan ka ng Diyos. Kung minsan yung sakit, ibibigay ng Diyos. Ate, kung minsan sakit, ibibigay ng Diyos atin para magising tayo. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, di ka pa gumagaling. Ibig sabihin, pinapalo ka ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Paluin kayo ng Diyos ang sakit, hindi ka na makabangon. Ayun naman sana, no? So, ibig sabihin, ang Diyos, kung pinapalo niya tayo, pasalamat tayo. Masakit man ito, tanggapin mo lang, Lord, thank you. Narinig ko salita. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Ito lang. Ang matibay ni Kristiyano ay yung puno ng salita ng Diyos. Kung makita mo isang tao na matibay, yung tao na ay puno ng salita ng Diyos. Dahil ina-apply niya. So, ibig sabihin, yung tao may matalino. Hindi ka tatawagin ng Diyos na mangmang kung hindi mo kinabubuhay ang salita ng Diyos. Pero kinabubuhay mo ang salita ng sabi na, you are a wise servant. Sabi niya, well done, my faithful servant. Dahil sinusunod mo ang kabuti ng Diyos. Parapakan natin ang Panginoon siyang stand. So, for God be all the glory. Sana po may napulot po tayo. And then mamaya, magkakaroon po tayo ng 10 minutes meeting po para sa paano dapat po natin. Okay? So, bago po tayo magtapos, pwede ba natin kantahan muna ang Panginoon? Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Tas natin ang mga kamay bilang pasasalamat sa Diyos. Let's close our eyes. Let's pray to God. Let's thank to God na binigay niya tayo ng alaman ng kami para ng sandalan po natin. Amen. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name.
of kings, Lord of lords, I worship you. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. One more time, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sa ating Panginoon. Pinatay na namin. Pinatay na pagkakunin mo sa amin. Lord, salamat sa kalakasan, proteksyon na binigay mo po sa mga kapatiran. Panginoon, Lord, we give you praise and give you all the glory. Thank you, Jesus. Will you say thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Will you say hallelujah? Hallelujah. One more time, hallelujah. Hallelujah. At bago tayo magtapos, nilin ko kay Sister Nelda ang closing prayer po natin sa gawain ng ating Panginoon ngayong gabi. Praise God. Hallelujah. Pagpalagpak sa atin. Yes. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat muli, O God, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napakinggan. Dali mo, Panginoon, sa aming puso't isipan, Panginoon, na magiging kalakasan po namin araw-araw, Panginoon. Lord, din po, Lord, salamat sa iyong ginamit sa gabi ito, Sister Sandy at Sister Edeline. Patuloy kang tumilos sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain kasama ang kanilang family, Panginoon. God, din po, Lord, sa amin na naka-attend po sa Bible study na ito, Panginoon. Tulungan mo ng bawat isa, anuman pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Anumang panalangin ng bawat isa, Panginoon, O God. We pray, O God, na alam namin na patuloy mo, Panginoon. At ganoon din po sa aming pag-uwi, patuloy mo kami ingatan, Panginoon, hanggang sa aming pagtulog. At ganoon din po ang mga merienda sa gabi nito, Panginoon. Basbasan po niyo sa pagpalain niyo po ang mga naghanda at nagbigay, Panginoon. Salamat, O God, sa iyo at ng papurit.